Sinangaan po ng mga Boholano ang matatag na paninindigan at malinaw na mga layunin ni Senatorial candidate Pastor Apollo C. Quiboloy sa pagtugon sa mga mahalagang isyu ng bansa at sa kanyang adhikaing itaguyod ang kapakanan ng mamamayang Pilipino at pagunlad ng bayan. Tiwala naman sila na matutugunan ang samut-saring suliranin sa bansa kapag tatak Duterte ang mauupo sa pwesto. Si Creselyn Cataro ang magbabalita live mula sa Bohol. Creselyn, magandang gabi! MJ Admar, magandang gabi. Nandito tayo ngayon sa Barangay Tangnan dito sa Panglao, Bohol, kung saan kabilang ang mga Boholano sa mga nakiisa dito sa Ayusin Natin ang Pilipinas Nationwide Campaign Rally para suportahan ang kandidatura ni Pastor Apollo C. Quiboloy at iba pang senatorial candidates ng Team Duterte. Isa si Mang Rolando na taga Panglao, Bohol sa mga taga-suporta ng The Kingdom of Jesus Christ leader na si Pastor Apollo C. Quiboloy. Aniya, hanga siya sa katatagan ng butihing pastor. Gila ko sa katatagan ni Pastor Apollo C. Quiboloy. Bisan wala pa siya sa Senado nakalingkod, daghan ang kasag nahimo. Kung natabangan niya, wag yung sige pili ang kitabangan. Sa ihang accomplishment sa QGC, kung makita gud nimo nga wag gyud corruption tungod sa pagdumala niya nga zero corruption, makita nimo ang impact gyud sa mga nahimo niya nga nahimo yung mura og first world country ang QGC tungod samot gyud kung si pastor na gyud ang mulingkod sa pagkasenado. Dako kay sig mahimo sa tibok Pilipinas kay tungod sa iyang mga plataporma nga way corruption. Bilib din ang Boholano na si Michael sa matibay na paninindigan ni Pastor Apollo na gawin ang kung ano ang ikabubuti ng mamamayang Pilipino, lalo na ang aktibong pagtulong nito sa mga nasalanta ng kalamidad. Bilib ako kay Pastor Quiboloy sa mga nagawa niya, lalo na diri sa Bohol, sa mga kalamidad na nangyari dito, labi na yung bagyong Odette. Salamat kay Pastor kasi yung mga kababayan namin dito sa Bohol na nasalanta ng bagyo, maraming natulungan si Pastor. Ilabi na yung mga grupo niya sa SMNI, Sunshine Philippine Movements. Susuportahan kami Pastor sa iyong pagtakbo sa pagkasenador kasi alam namin na marami ka pang magagawa dyan sa Senado, lalo na sa mga nangangailangan na kababayan nating mga Pilipino. Bukod kina Mang Rolando at Michael, nagpahayag din ng kanilang suporta ang ilan pang mga Boholano sa kandidatura ni Pastor Quiboloy at iba pang pambato ni FPRRD. Suportahan ko talaga si Pastor Apollo C. Quiboloy sa kanyang pagtakbo bilang senador dahil bilang isang kabataan, nakikita ko kung gaano niya kamahal ang mga kanyang kapwa Pilipino. At siya ang isang nakita naming role model para sa pagbabago sa Pilipinas at sa aming mga kabataan. At siya rin ang nagpapalayo sa amin sa mga masamang bisyo katulad ng ilegal na droga at iba pa. At kaya kayong halalan, iboto natin si Pastor Apollo C. Quiboloy bilang senador. You're our #1 Senator Pastor. Nagtitiwala po ako na marami pang matutulungan po si Pastor Quiboloy, lalo na sa mga mahihirap at sa lahat ng PDP laban po na senador na tumakbo. Sana lahat sila manalo para mapaunlad ang Pilipinas. Kabilang sila sa dumalo at nakiisa sa Ayusin Natin ang Pilipinas Nationwide Campaign Rally sa Barangay Tangnan, Panglao, Bohol upang ipakita ang kanilang suporta sa mga pambato ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Una nang nangako si Pastor Apollo C. Quiboloy ng continuity sa mga programa ni dating Pangulong Duterte. Ipinahayag ng butihing pastor ang kanyang plataforma at advokasya bilang isa sa mga kandidatong sinusuportahan ni dating Pangulong Duterte. Kabilang dito ang kanyang pangako na labanan ang korupsyon, isulong ang
ang kapakanan ng bawat Pilipino at gawing mas maunlad at malinis ang bansa. Git ni Pastor Kibuloy, sa ilalim ng pamumuno ni FPRRD, nakaranas ang bansa ng Golden Age o Renaissance sa ekonomiya, infrastruktura at peace and order. Saad ng butihing pastor, dadalhin niya ang laban na ito sa Senado. Gagawa ng mga batas na tututok na mabibigyan ng maginhawa at mabuting pamumuhay ang bawat Pilipino. Kaugnay dito, tiwala ang mga Boholano na matutugunan ang iba't ibang suliranin sa bansa kapag isang pamamahalang may tatak Duterte ang mahalal sa pwesto. Ikinadismaya kasi ng mga ito ang anilay makupad na aksyon ng kasalukuyang gobyerno pagdating sa mga patong-patong na problema ng bansa. Ako po ay taga-Tangnan, Panglao, Bohol. Gusto lang namin, ang sinisigaw ng bayan, gusto namin maibalik yung normal na trabaho at saka sahod. Tapos yung mga bigas sa gutom, yung ulam mahal, yung bigas mahal, lahat mahal. Ang gusto namin, maibalik si Duterte kasi siya lang nakaunawa sa aming mga mahirap na makaintindi sa amin na mabigyan kami ng pagkain na mura ang bigas, mura ang ulam, ganon. Hindi katulad ngayon, grabe. Ang mga taong lisod, kaayo kay tanan, mga paliton, hinsaka. Asa na mag-ingon ni Bongbong at tag 20 ang bugas. Asa man, isaka man hinuong maayo. Diba? Paglansan niya, mauto yung pasali nga ang bugas, himuong 20 ang kilo. Nya, wa mang yun nahimo. Dismayado po ako ngayon sa mga pagmamahalang ng gobyerno ngayon dahil dumami ang mga krimen, mga drug addict, na lalo na diri labi na gyud diri sa amo sa Bohol nga karon dili na gyud basta-basta ka makalakaw, mahadlok na ka kay tungod bisan asa makakita ka bisan ang shabu makita na gyud dili gyud kuan mo nang karon kinahanglan nato nga magpili ta og bag-o gyud nga kanang mulingkod sa ato ang panggobyerno karon kay wala na gyud maayo sa mga panggobyernong Marcos karon. Base sa survey, patuloy ang pagdausdos ng approval at trust rating ni Marcos Jr. Sa pahayag 2025 first quarter survey ng Publicus Asia, bumagsak sa 19% ang approval rating ni Marcos Jr. mula sa dating 33% noong nakaraang quarter. Mula naman sa dating 23%, bumagsak sa 14% ang trust rating ni Marcos Jr. habang sumirit naman sa 63% ang distrust rating laban sa kanya. Ayon sa survey, maliban sa walang katapusang mga isyu ng korupsyon at inflation, ang paghain ng gobyernong Marcos Jr. kay dating Pangulong Duterte sa International Criminal Court ang tila nagpalala pa sa kabuang performance ni Pangulong Marcos. Isang pagbagsak naman sa satisfaction rating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang naitala sa Bohol batay naman sa Holy Name University o HNU Bohol Pulse Survey 2025. Sa nasabing survey, nakatanggap si Marcos Jr. ng negative 43 rating mula sa mga Boholano, mas mababa kumpara sa negative 8 rating noong 2024. Ang survey ay isinagawa mula Marso 6 hanggang Marso 29 ngayong taon. Admar MJ, kabilang din sa nakiisa sa pagtitipon dito sa Panglao, Bohol ang ilang mga opisyal o lokal na opisyal dito sa Barangay Tangnan. Nakilahok din ang tumatakbong councilor dito sa Panglao na si Pinggoy Dumaluan at iba pa. Sabi nga ng local officials dito sa Panglao, ang pagkulong kina Pangulong o dating Pangulong Duterte at kay Pastor Apollo C. Kibuloy ay talagang hindi makatwiran. Samantala, bukod dito sa Panglao ay kasabay ding idinadaos ang Ayusin Natin ang Pilipinas nationwide campaign rally sa iba pang bayan tulad ng munisipalidad ng Ubay at Hagna dito sa Bohol. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, balik sa inyo mga kapartner. Maraming salamat, Creseline Catarong, live mula dyan sa Bohol.